We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pananalisi sa sarong laundry shop sa Naga City sa pool sa CCTV. Ikos na panagadan, animal rights advocate nagkiiran. Asin, makiugma sa Paray Festival sa Viga, Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod niyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sa pool sa CCTV, ang pananalisi kan sarong lalaki sa sarong laundry shop sa Naga City. Ang iba pang detalye kan insidente, tinutukan ni Jessica Kalinog. Nagpipreparar ng mag-out asin magsarado kan pigtatrabahuhan niyang laundry shop sa Barangay Santa Cruz, Naga City si Gemma kan Agosto 12. Alagadan din niya na malisyahan, igwana pala nin nagbabantay kan sa iyang mga hiro, kan magpasiring siya hidali sa CR. Naghidali man na maglaog ang sarong lalaki sa laundry shop, asin binitbit ang bag ni Gemma. May 3K po doon kasi ma'am, mabakal ako gatas ng apo ko. Tapos may iwan tao sa akong saray-saray ko to ma'am, yung iniipon-ipon ko, cellphone po, headset, charger, yung mga IDs ko po doon ma'am sa pitaka ko po. Nakahagad nin tabang si Gemma sa mga nag-aging estudyante nga aning mai-report ang insidente asin may paaram ini sa may sadirikan laundry shop kan i-review ang CCTV. Malinaw na nahiling ang bilog na pangyayari. Klaro man na mabibisto ang itsura kan lalaki. Nag-post itong aki ko na nawala ako ng ganyan. Kagabi, may nag-chat sa iya ma'am na ang bag ko nakita doon sa pinto daan nila, doon sa may spillway. Ang laman ma'am, ATM ko sa 4-piece, tapos yung salamin ko sa matay, pero iba wala na po doon. Positibo naman na nabisto kan kapulisan ang nasa likod kan pananalisi. Sarong menor de edad na may dati ng record sa ibang estasyon kan NCPO. Alagad sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan NCPO Station 1 sa insidente, asin pigsususog pa ang lokasyon kan menor de edad na suspetsado. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. At tamang ikos sa Tabaco City, Gadan Makalis, panaon kanday pa nabibistong persona. Animal rights advocate mahigot na pigkokondenar ang insidente. Tutukan sa report ni Chris Novello. Malambing asin klingi. Araw kay niiladawan ni Sini Talavera kan Tabaco City an sa iyang mga ataman na ido asin ikos, urog na si Hasbas. Kaya haros day maako ni Cindy kan mahiling niya si Hasbas sa luwas kan sa indang harong kan nakaging aldaw na nanuluy asin may nakatusok na pana sa lawas ka ini. Banggi subuot ka nakalos ini sa indang harong asin aga na kan mahiling ini sa siring na sitwasyon. Mayo pang ideya si Cindy kung sisa ang nagibok ini sa indang ataman. Ang turing ko sa mga alaga ko, mga aki po talaga kasi wala akong anak. Nag-ano din ako ng mga hayop. May ikos ako, may mga ikos ako, may mga ayam ako. Araw ka, siyempre kung ano sa namamatian ka itong magurang na nahiling niya, araw ka to so aki niya nangyari. Yung manitrong sa ko. Pigdara pa ko ta na si Hasbas sa pirang veterinary clinic alagad binawian man girarin ning buhay. Upon checking po kasi sa mga vet na nadumanan niya, talagang hababao na po. So so survival rate niya. So bali po. So tama po kaya kampana, tumagos po ito pasiring sa baga niya. So may internal organ po na naapektuhan. May gutman na pigkokondinar kan animal rights advocate ang nangyaring karingisan sa ikos. Padagos man ang pagsusugan mga ini sa may kagibokan insidente. Desidido man ang grupo asin may sadiri kan ikos na magsunad nin reklamo na malinaw na pagbayular sa Animal Welfare Act.
Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Land Transportation Office Bicol nasa pagkondusir ngunyan nin accreditation sa mga nagpapabakal nin e-bike. Kakampangon kan mga dai accredited na e-bike dealer aramunta sa pagbabalik ni Chris Novello. Nagatindir ng seminar na pig-organisar kang Naga City Bike Board dapit sa traffic laws and regulations ang e-bike owner na si Jeff. Duwang semana pa sa nakanabakal niyaan sa iyang e-bike unit sa sarong dealer na pig-rekomenda sa iya. Duman ako nagbakal and na-istorya na kasi mga benefit pag send na ko kasi lifetime free service. So duman ako na yung free service siya. Sa datos kan Naga City Bike Board, haros nasa 2,738 na e-bike owners na ang rehistrado sa opisina. Katakod kay ni Magen ng Land Transportation Office Bicol, nagpo naman sa indang accreditation sa mga e-bike dealer sa rehiyon. Sa katunayan, may mga dealer na subot ng e-bike ang nagpapa-accredit sa ahensya. Ang gabos pong dealership ng Land Transport, yung mga nagbibenta po ng vehikulo sa sakyan panlupa, may sanction and regulation power po ang LTO dyan. Kasi po, mayo man yan dudumanan mag-opisina LTO para iparehistro. Pagprotehir man subot ini sa mga customer na mabakalin e-bike units, ang nasambitan ng accreditation ang masterbimang preparasyon kada ahensya sa pagpaparehistro sa indakan mga e-vehicle na klasipikadong A as in A1. Buot sabihon ang mga lehitimong dealer ng e-bike na ang maparehistro kan mga i-release nindang unit sa LTO, magin ang plaka para sa mga ini. Posible man na mapatawan ng penalidad din maabot sa 500,000 pesos as in blacklist sa ahensya ang dealer na de-accredited magpabakal ng e-bike. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong empleyado kan lokal na gobyerno kan Talisay, Camarines Norte. Mantang 8 iba pa kaibanan ang sa indang driver, lugadan sa aksidente sa Kalawan, Laguna. Lunad kan van ang nasambitan ng mga empleyado na pasiring kuta na sa sarong capacity team building activity sa parehong probinsya. Kabala sa mga nalugadan ang mismong MSWDO officer. Apara kaini, nagsapo manin lugad sa lawas maging ang driver ka nakabanggaang L300 van. Sa report kan Kalawan PNP, pag-abot sa nasambitan ng lugar, sinakop kan van na piglulunadan kan mga empleyado ang linya kan kasabatan na L300 van na naging rason kan head-on collision. Naipuli naman sa Talisay ang bangkay kan biktima, mantang nagpaparahay pa ang ibang mga empleyado. Huli sa insidente, apektado ngunyan ang transaksyon sa MSWDO Talisay kung kaya nagkukondusir o nagkondusir naman in contingency plan ang LGU tanganing masolusyonan ang problema. Sarong letsyonan sa Barangay Rawis, Virac, Catanduanes, ang nasulo kasubanggi. Tulos man na nagresponde ang Virac BFP kung kaya parte sa nakan letsyonan asin mga panggatong ang nasulo asin dain na nadamay pa ang mga kataid na harong. Aminado man ang empleyado na igwang piglutong lechon, alagad pasado alas 5 panin hapon kan natapos ini. Posible subuot na igwang nawalat na baga na pigikanan kan kalayo. Sa ibong kaini nagpapadagos pa man giraray ang investigasyon kan mga otoridad sa posibleng pigikanan kan kasulo. Mayo man ni nakulugan sa insidente, mantang pigaaram pa ang kantidad kan danyos na pigwalat kaini. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na pirming mag-ingat tanganing makalikay sa mga insidente ning kasulo. May naiwan siguro ang baga, yun siguro sinimula ng apoy. Kaya siguro kumalat. Huwag nating iwan ang niluto natin sa bahay o siguro naka-off ang mga liquefied petroleum gas o ang LPG bago matulog. At kapag naman lalabas ng bahay, tanggalin ang mga nakasaksak ng mga appliances. Nakatalaang isarado ang pirang tinampo sa syudad ni Naga sa maabot na Domingo, Agosto 18 katakod kan pagkomemorar sa ika-12 death anniversary ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sa abiso kan Public Safety Office, isasara ang porsyon kan Taal Avenue, Mayon Avenue asin J. Miranda Avenue poon alas 5:30 hasta alas 10 nin aga. Initanganing tawandalan ang aktibidad na pedal para kay Jesse na inorganisar kan youth sector sa syudad.
Magkakaigwaman nin banal na misa sa museo kan dating opisyal na nakatalaang atindiran kan pamilya Robredo. Agosto 18, 2012, kan bawian nin buhay si Jesse Robredo. Makalis magbagsak ang piglulunadan kaining light aircraft sa Masbate. Pinapaabiso po na lang sa publiko na iwasan itong mga lugar na nasasarahan dahil may mga okasyon po this coming Sunday, August 18 in celebration po of GMRD. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halangkaw na demand kan kuryente durante kan mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta an pigaantisiparan kan Casureco 2. Alagad an apela kan Naga City LGU na maibitaran man lugod an brownout durante kan kapiestahan. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, paglog pa sa nakanbulan in Setyembre, pigaantisiparan na kan Casureco 2, an paglangkaw sa demand kan kuryente. Mapo naman kaya dyan itong pagpurulian o pag-abot ka itong mga mapartisipar sa Peña Francia festivities, kaya syerto man na mapuuna ang sarabay na paggamit nin kuryente. Sa open space na ini sa may Balatas Development Center, gigibuhon ang Tagbuan Fest ngunya na taon, kabali na ang nagkapirang konsyerto. Nakaatubang man ang stage sa may umahan, kaya day man subuot maapektaran ang mga pasyente sa Naga City General Hospital. Actually po, 2 days before the concerts, igwa na po kami giribuhon digdi. Technical testing, tangarig pong mandaw ta, makalaw kita sa ospital, we listen within, no, duman sa lagong ospital, kung naglalaog pa ba. So we can make adjustments duman sa mga positions, kan mga speakers, positions kan sa tuya po mga sound equipment. Tangarig pong, again, dahil man kita makadanyar, no? Duman sa nagpaparingalo mga pasyente. Ang concerts nagigibuhon, pati nan iba pang darakulang aktibidad durante kan Peña Francia festivities. Gagamitan nin generator, nganing maibitaran ang fluctuation kan kuryente durante kan event. Alagad para sa kabilugang kasiributan, an apela kan Naga City LGU sa Casureco 2. Mahalaga po na maray ang supply kan kuryente. And hopefully po, mayong brownout na mangyari. Ang asigurasyon na 100% mayong power interruption siguro data yan may tatao. Pero si immediate action niyaon. Dahil data po kaya kontrolado ang mga possible na pwedeng mangyari sa kasagsagi kang event na ini. Ang pangapodan asin pakiulay kan Casureco 2, pati na kan Naga City LGU, ibitarana kan mga establishmento ang pagsabwag nin confetti pag-agi kan prosesyon. Irayo sa mga linya kan kuryente ang mga piglilibot na lobo, pati na ang papaputukon na fireworks. Posible kaya ining makasabit sa primary and secondary lines kan Casureco. Asin sa nakalihis na mga Peña Francia Fiesta, iyan man ang nairehistrong naging kausa kan biglang pagwara kan kuryente. Ngunya na taon, Kate, nasa 130 na mga personahe, as in 15 utility vehicles and 5 man na mga boom truck ang i-deploy sa luwas kan Casureco 2 sa durante kay itong Peña Francia festivities. Dadagdagan man ang manpower sa darakulang events, as in igwaman nin ilalaag na i-deploy digdi sa laog ka na Basilica compound. Ini ko mo pagpapasiguro na mayo nin kung halimbawa man na magkaigwan nin aberya sa linya kan kuryente o sa supply kan kuryente, marikasindang makakahiro nganing mapakaray ini. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Haros kabangang bulan na sana selebrasyon na kan Peña Francia Festival 2024. Kasabay kay ni piglalaoman na ang dagmang na mga deboto asin peregrino na mapasiring sa syudad ni Naga. Munya na taon man ang ikasanggatos na anibersaryo kan coronation sa patron kan Bicolandia kung saan may mga bisita magin sa luwas kan Pilipinas. Kaya como parte kan ilalatag na seguridad, pigtutulod kan Naga City LGU ang pagsuspindir kan permit to carry firearms para sa maabot na okasyon. Nakapalaman sa resolution na pinasar sa konseho kan syudad
na mapuun ang gun ban sa Setyembre 5 hasta 22 o sa kasagsagan kan darakulang aktibidad kan Peña Francia Festival. Pigahalat na sana kan LGU ang magiging tugon kan Campo Crame sa nasabing kahagadan. En kasong maaprubaran, solamenteng ang mga uniformed personnel sana ang matutugutang magdara nin badil. Actually, ako na yung bago si mga nakaagit ang mga Peña Francia Festival celebrations para mas makasiguro and mas madali ang pag-manage ng kapulisan sa tuyang Paseo Hotel. Pirang hotel sa Naga City fully booked na sa semana antes ang fluvial procession. Mga hotel asin accommodation sa pagtaraid na lugar kan Naga, padikit-dikit naman subuot na napapano nin bookings para sa Peña Francia Fiesta. Ang detalya sa report ni Jessica Kalinog. Nasa 128 ang mga kwarto sa mga hotel na pigmamanihar ni Stephen. Asin ang mga hotel room na iyan, ngunyan pa sana. Fully booked na daa para sa September 13 to 14, asin September 19 to 21. Ang panahon kan traslasyon asin fluvial procession. Normally, medyo tumataas yung price natin kasi yun nga, medyo mas busy and at the same time we do yung prices natin medyo sumasabay lang din tayo sa paligid natin. Para sa peak season sa Setyembre, 4,800 up to 6,000 pesos na ang per night rate ninda. Depende sa klase kan kwarto. Sa tala kan Naga City Investment and Tourism Promotions Office, kadaklan kan hotels and accommodations sa Naga City, fully booked na talaga sa semana makalihis ang traslasyon hasta sa fluvial procession. Asin ang rate minadoble o triple. Nakiki-coordinate man po kami sa ibang sa iba pang mga accommodation establishments aside from the regular. Tango niyan baga po uso na itong mga private staycation. May mga camp na sa Panikwason as in parts of Bacol. So ini po mga other establishments na pwede na pong itap for the Peña Francia activities. Magina ang ibang mga hotel and accommodation sa pagtaraid na lugar kan Naga City. May bookings naman para sa Peña Francia. Ang Villa del Rey sa laog kan provincial capital kan Camarines Sur. Fully booked na sa semana kan Peña Francia. Pati na ang semana makalihis ini. 6,500 to 19,500 pesos per night ang rate digdi. Depende kung kabana, duel, cabin o villa ang kukuanon. Kabali naman sa babayada na iyan ang libreng pagsundo sa Naga Airport, libreng shuttle pasiring sa Naga City, asin free access sa pirang aktibidad sa Kapitolyo. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, pwede pa po kamo maghabol sa Regional Proof of Purchase promo kan GMA ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Para sa tsansa na manggana nin dakol na mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Igwang daily winners na may premyong 500 pesos, asin weekly winners na may premyong 2,000 pesos kung sain may mga maswerteng kapusong Bicolanong nanggana na sa Week 1. Tanganing mahiling ang kumpletong listahan kan winners sa Week 1, iscan sa na po ang QR code sa screen. Hasta sa aga na sa na po ini, August 16, kaya ano pang hinahalat nindo, magpadara naman po kamo kan sa indong entries sa Kapuso Kasiyahan Panalo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang pigkuko ang subject kan mga senior high school students sa nasyon, pigtutulod na irrationalized kan DepEd o gibuhon na voluntary o elective na sana. Ang mga paratukdo sa banwaan kan Pili Camarines Sur hagad na pag-adalan ininin marhay ang test na iimplementar. Kunta no, aramunta sa report ni Jessica Calino. Sa ginibong cabinet sectoral meeting kan Agosto 13, kabali sa naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos sa Department of Education ang pag-rationalize kan senior high school curriculum.
Sigun ki DepEd Secretary Sonny Angara, 22 subjects ang pigkukuakan sarong senior high school students sa Pilipinas. Ang piguhurot kan ahensya, mababaan ini. Hindi natin sila babawasan ng kukunin nila, pero gagawin nating voluntary or elective na lang siya. So, gagawa tayo ng core for all 4 tracks na common, na yun ang kahit anong gawin ng bata, he's well equipped. En kasong marealisar, makakagian subuot ini para sa grade 11 student na si Hershan na nagkukuanin home economics strand sa irarom kan TVL track. Mas okay po yun na may focus po kami sa pinili namin pong strand or subject po para mas matutukan po namin yung skills po namin po. Sigun ki Teacher Abigail, sa presenteng curriculum, kung ano sanaan available na elective subject, iyo sa naman ang makukuakan estudyante, kaya dahil naiibitaran ang mismatch. Kung gibuho na voluntaryo ang ibang subject, may opsyon ang mga estudyante na magpili kan sa inda sa nang kukuanon. Kaya nga nag-choose yung student kung ano yung track and strand na iti-take niya kasi yun yung target niya when he or she enters college. Alagad ang sa indang kahagadan, mapag-adalanin maray kan gobyerno, ang gigibuho na naman na pagbabago sa kurikulum, nganing masyerto na maipapadagos ini. Bakong laban bawi, nagarusan na nag-eksperimento. Nasa huri, ang mga nasa baba, iyo ang nagsasapo. I-prepare na muna yung budget. Budget na muna para hindi naman masyadong mahirapan yung mga teachers kasi number 1 talaga na nagiging problema sa implementation kung may mga bagong implement ang DepEd is yung budget. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 12,000 na mga trabaho pig-uprisir sa kinundusir na job fair kasabay kan selebrasyon kan Ibalong Festival sa siyudad ni Legazpi. Uyan report. Kasabay kan selebrasyon kan Ibalong Festival sa Legazpi City, sarong job fair ang kinundusir kan Public Employment Service Office kan lokal na gobyerno sa sarong mall sa siyudad. Huli ka ini, inaprobit sa tulos ini kan mga aplikante gikan sa manlain-lain na lugar. Good opportunity itong mga job fair kasi mas makakapili kami kung ano yung mga better na yung match namin mga position. Very advantageous po siya sa katulad naming mga fresh graduates, mga new entrants sa industry kasi wala po kaming idea kung saan kami mag-a-apply. Sigun sa peso, 12,000 naman lain-lain na trabaho ang pig-uprisir kan mga local as in overseas companies kaibanan ang iba pang mga ahensya kan gobyerno. Nasa 215 job seekers man ang maswerteng na hard on the spot kan mga employer. Ang job fair saro sa pigaalat pagwentkan sa Ibalong Festival kasi po dakul na tatabangan kaini and this is a very noble undertaking. Apura sa pagtabang sa mga namamanuaan, saruman ang aktibidad na ini sa kasimbagan sa unemployment rate sa lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Agrangay ngunyan kan mga health workers sa probinsya ng Camarines Norte na dai pagiraray nakakaabot sa inda ang health emergency allowance para sa nakaaging pandemya. Huli ka ini naghampang sa sangguniang panlalawigan ang Human Resources Office kan Camarines Norte Provincial Hospital tanganing iklaro ang issue. Sigun sa CNPH, nagibo naman kan sa indang opisina ang gabos na kinakaipuhang mga dokumentasyon. Alagad, nakadepende man giraray sinda sa Health Emergency Allowance Processing System asin ang DOH Bicol na ang matrabaho kaini hasta sa i-validate kan DOH National Office. Huli kaini tinawan doon kan CNPH na mayo sindang kontrol sa nasambitan ng proseso. Sa datos kan CNPH, maabot sa halos 85 million pesos ang claims na dapat maresibi kan mga health workers para sa saindang health emergency allowance. Pigsyarto man kan sangguniang panlalawigan, ang tabang tanganing maparikas ang pag-release kan health emergency allowance sa CNPH sa paagi kan pagpasa nin resolusyon. Sa ngayon po ay nag-follow up kami sa region at sinabi nila kami ay nasa batch 3. Kasama po ang 50 health facilities sa buong Region 5. So yun po yung status ngayon ng health emergency allowance ng Camarines Norte Provincial Hospital alone po. Nagtiripon ang mga miyembro kan manlain-lain na progresibong grupo asin organisasyon sa probinsya nin Albay
Obheto kaini na maipahiling an sa indang pagkontra sa ginibong 2 semanang Pacific Partnership 2024 sa syudad nin Legazpi. Sigun sa grupo kontrasinda sa aktibidad, hulita sa pangyengearam subuot kaini sa paggogobernar kan Pilipinas na sarong pagbalgar sa soberanya kan nasyon. Mientras tanto, nagkaigwaman nin diit na tensyon sa aktibidad kan mga rallyista. Sa taho kaya kan aktibidad kan progresibong grupo, sinabayan ini kan pro-government rally kan sarupang grupo na nagpahayagman kan pagkontra sa mga rebeldeng grupo. Mayo na nin buhay kan maabutan kan mga otoridad ang sarong 67 anyos na US national sa piga-arkilahan kaining harong sa barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Tulos man na nakipagkoordinar ang kapulisan sa Embahada kan Pilipinas tanganing maipaabot sa pamilya kan biktima ang nangyari digdi. Alagad pigahalat pasubuot kan PNP ang kasimbagan kan Embahada antes sindang magkondusir nin otopsiya. Sa ibong kaini base sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, mayo mani na hiling na foul play sa insidente asin pigtutubudang inatake sa puso ang biktima. Basado naman sa pahayag kan caretaker kaini. Insofar, hindi pa rin nagbibigay sa atin ng feedback. If ever may nakontak ba na nandito sa Pilipinas na kapamilya or doon mismo sa US. So that is why hindi pa rin tayo makapagawa ngayon ng desisyon unless otherwise na bigyan na tayo ng feedback ng US Embassy. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na aldaw, mas maluyan na ang huyop kan duro sa bagat ngunyan. Nakakaabot na sanayan sa Northern Luzon mantang may localized thunderstorms man sa iba pang parte kan nasyon. Sa datos kan Metro Weather, halangkaw ang syansa nin uran hasta sa katamtaman na uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. Posible man ang uran sa natatadang parte kan nasyon. Kasabay kan selebrasyon kan ika-12 taon kan Paray Festival, inabangan kan mga tao ang makolor na street dance competition sa banwaan kan Viga, Catanduanes. Suulot kan mga partisipante ang mga indigenous material asin mga tanom na paroy na nagpapahiling kan importansya asin pagbisto sa mga sakripisyo kan mga paraoma. Kabale sa mga nagpartisipar ang manlaen-laen na barangay kan Viga. Enot naman na pigdeklarar como rice granary capital kan probinsya ning Catanduanes ang Viga sa lindong kan Provincial Ordinance Number 16-2024. Dakula man subuot ang maitatabang kaini sa pagpapauswag kan kultura asin turismo kan banwaan. So in the case of Viga, it's a big platform for them to showcase their culture and heritage, and of course yung kanilang mga religious traditions, yung kanilang kasama na din yung pagkain, yung kulinarya. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.